and MPL Arena. Welcome to MPL Philippines Season 12, Week 1, Day 2, mag-ingay para sa Minana Evos. At Pwede mo na rin bangkitin yung ginawa ng Grak kanina. Level 1, Guardian's Barrier. Muntik ma-reset yung purple buff, pero stuck na dito nanggugulo. Pero napakabilis naman kunin ni Boyd AR yung kanyang purple and orange buff. Being a back shot. And of course, meron din siya dito ng concussive blast. Napakataas ng kanya damage output. Chakno mag-strike here. Figure out. Habulit. Oh no! Chakno might just go down! And that's the first blood. Going to the nakapatay na early, hindi mo mapatay. C-Tram siya, C-Tram. Si Tram, binaliktad na Martis. Ang galing Oo, mo talaga. sinabi mo, reverse Martis eh. Galing, galing. Okay, Turtle, first one. Sino ata makakuha dito? Up HP on the Turtle. Lansu, pupunta dito kay Chakno pero inikutan na nga rin ni Ryota. Bang! That's going to be another kill. At mukhang ang Turtle ngayon ay sisimulan na nga rin ito. Max, Oh my goodness. hindi siya makakatakas dito. Saglitan lamang dahil si Brusco naman ngayon ang susugod kay Ryota with the last insanity as well. Minana Evos ang makakalamang isang... Lumalaban ka. Oh, misses two things. That's a flicker and the ulti as well. At mukhang naipit pa ang isa. Lansu biglang nawala. Men, ayoko sabihin pero nakita kasi ng lahat yun. Caught in 4, hindi naman 4K, mga caught in 2K lang. Caught in 2K. Tsaka, first time in this game na hindi ganun kaganda yung latag ng Guardian's Barrier na pasama pa yung for Lansu AR. This does mean na may retaliation ng konti for Omega. Randoryu. Chakno naghahanap ng set pero mukhang ayaw nilang saktan si Boyet. Brusco naman ata ang mapopoke lamang ng bahagya. Turtle, sisimulan na rin ng Omega. Wala pa atang laban dito, bossing. Na natin. Kontrolado kanina Minana Evos pero mukhang nawawala. Nako, ayan na nga bumawi na ata si Lansu. Pero Andoryo ngayon, tumatangke ng bawas, nangangalahati na nga rin ng buhay. Ang ganda ng real world manipulation ni Etomax. Lansu tumudugo. Pero mukhang masesecure niya ang Turtle para sa Minana Evos. Grabe si Lansu pa nga ang nakakuha ng Turtle. Minana. Kasi ng Minana Evos dito, kinukuha lang nila yung atensyon nung Eve, pati na rin ng Kufra. At napakasakit na nga ni Andoryo dito. Brusco, makaka-survive naman ng... honestly, magre-regen naman yan. Eh. Bakit pa natin tinitignan? Still a very close game. 2,000 pa lang ang lamang dito ng Minana Evos. So, dito naman sa Minana Evos, Makakaisa ang Omega doon dahil may flicker pa naman si Goyong. classic Chakno pero dito pa rin yung real world manipulation. That was blind, by the way. Teka lang, si Lansu. Lansu, naghahanap ng away. Ryota going in with a last insanity at sumabog nga sa muka ng Minana. Brusco naman ata mabibigyan dito ni Kelra at hindi nila itutuloy. Pero tingnan mo naman si Toby. May sarili mo dyan, Guardian's Barrier mo, kukontest natin pag mababa na yung buhay. Turtle, sino nga ba makakakuha nito? Retry secured para dito sa backshot pero biglang may sumabog doon sa kabila. And that's Goyong AR going out pero tingnan mo yung bawas ni Tomek doon sa likod. Eto, Max malapit na mawala pero hindi rin naman mamamatay pa. And Andoryu goes down as well pero nakakuha din dyan ng isa. Kailangan na atang tumakas ng Minana dito dahil nag-iinit na si Ryota at literal po yan ng babatoyan ng apoy. Literal na init ang binibigay dito ni Ryota para sa Omega. 3 Turtles ang nakuha ng... So probably sabi ng Minana Evos may tatlong heroes sa may bottom lane. And again, yung ginagawa ni Doming dito, this just puts so much pressure on the opposite side of the map. Kapag tinignan mo yung laro ng Minana Evos, laging nasa opposite. For the set, nakahanap ng isa pero mukhang may babagsak agad. Wala na agad si Lansu at kalahati ng apoy ng Lord but Brusco! The ultimate as well at nauubos na ata ang barangay. Kelra is down at si Jackto ngayon nagse-stretching ulit. Di tatama dito kay Toming at si Toming ay nakaka-free hit lamang. Look at the Toming surprise! Ito na nga ata ang Pal-Toming comeback. Doming Nation! Akala na ng Omega sa kanila yung Lord pero Minana Evos sabi nila, boost yan, sa amin yan. Pero tignan natin kung makakahanap pa ng espasyo dito ang Omega para i-contest ang Lord na to. At ito na nga yung kinikwento ko sa inyo kanina, pumupronta si Doming inside that Lord pit. Malapit na rin mawala ang Firaga armor dito ni Ryota. It is a 3v3. Papasok sa isa. And here comes the Blazing Duet once again. Doming AR, nakuha si Andoryu. At mukhang yan na nga ata ang Lord para sa Minana Evos. This is just a very perfect execution of the Lord Dance coming up from Minana Evos. And napakaganda rin ng utilization ng Claude, by the way. Hindi sila nagmamadali. Even though nanalo sila sa team fight, buhay pa si Andoryu. And nakikita din ni Brusco, sabi, nare-report niya sa mga teammates niya, par, anong kapal ng crystallized energy, par. Kapag ginamit niya yung ulti retribution, kanya yan, par. Hintayin natin, makipaglaro tayo. And nung lumabit si Andoryu, unfortunately, Nothing to see. Nahanap ata si Brusco. Chakno might just get this big play pero makaka-wild charge palayo. Going AR ngayon ay papasok na rin pero konting poke lang naman kay Chakno mangyayari. that's the Kufra ult though.
And wala silang pang teamfight dito. Pero fortunately for Smart Omega, kaya pa naman nila mag-defend. Pero again, habang tumatagal yung oras, yung Omega Timers actually nasa kabila eh, kasi they have a Claude. Even though sa tingin natin, may damage output pa ang Omega. Chakno, hindi nahanap si Domeng, pero mukhang si Ryota ngayon ang makakakuha ng konting damage. Kailangan mag-back ng Omega. At Lord ngayon ay sinisimulan na pala. This time around, kasama ni Claude sa teamfight. Maraming pwesto dito ng Manana Evos Lord, down to 50%. Naghahanap ng pwesto si Andoryu. Pero mukhang babagalan muna ng Minana Evos ang pag-take ng Lord na to. Nag-aantay ata sila ng mas magandang pwesto. Resets the Lord at mukhang hindi na nila sasaluhin pa. Matagal-tagal atang Lord Dance ang ating papanoorin dito. Chumachacha. Pero kita natin yung Manana Evos, nire-respeto rin talaga nila yung potential comeback factor ng Omega na kahit sila yung lamang, kontrolado nila yung laro so far. Pag nakita nila dito sila, Andori, wala sila masyadong impormasyon, steady lang daw muna sila. Grabe, tignan mo si Domeng. Ang daming kaganapan pero Naka muna ako purple boss. umaasi muna ako. Objective din naman to. Iniwan po yung maliit. Grabe. Grabe. Kaya nga siya paldoming eh. Grabe. Sabi niya, ayun, iniwan yung maliit. Ano yan, medyo charity na... Ay, grabe! Kelra might be in trouble pero hindi pa naman siya namamatay. And that's Domeng AR. Gone already. Malaki to para sa barangay pero si Boyet ngayon ay sumusubod na rin. Here comes the last insanity. Pinasabog na nga ni Ryota ang marami. At yan na nga, 3 na ang nawala sa Minana. At mamanahin nata nila ang kamatayan mula sa barangay dahil si Boyet AR na lang ang pinagtitripan ng dalawa. Pinag-usapan nga lang natin, Boyet kumakapit, hinahabol. Brusco na hulin ng Omega. Boyet na lang naiwan. 3 laban sa 1. Kumakapit, malala. Ryota nakagante with the last insanity. Ang sabi niya kanina sa pregame ay 2-0 to. Pero malapit na mabuhay si Domeng. Malapit na mabuhay si Lansu. Ito na ba ang milagro na hinahanap ng Minana? May minions na. Wow! We were just talking about it. Pag hindi nag-ingat ang Minana Evos, masyado nila ginamit yung skills nila at hindi perfecto yung initiation, makakahanap ng turnaround ang Omega. Ito yung sinasabi natin kanina, Eto Max tsaka si Kelra, meron silang damage output. I feel like binate ni Domeng AR yung hits coming up from Kelra. Hindi niya kagad pin-up yung Wind of Nature. Pati isa, hindi pwede na basta-basta i-free hit ni Domeng AR para ma-poke down yung Feraga Armor, yung X-Borg. So this gonna give a lot of options for Omega. Big team fight. Chakno nag-stretching lamang. Pero ito na ata ang push na inaabangan ng barangay. Tatapusin na kaya nila ito. Brusco, saktuhang pagpwesto lamang. Mabubura ang Lord ni Nana Evos with a great defense. Kulang pa sa minion waves. Kailangan pa nila mag-clear ng Torre doon sa mga side lanes. Dalawang Torre pa nga doon sa taas pero mabilis matutumba yun. So Domeng. Wala namang tao dito for Omega. Again, that was just a... either a crucial misplay from the Claude or napakaganda rin ng micro na ginawa ng Omega versus Domeng. And this puts them in a very good spot. At naggantihan na nga ang dalawang real world manipulation. Hindi pa nagkakaabot parang perfect square. Perfect square. Perfect Dami. squares. Minsan, kailangan na lang talaga natin tumingin kung kaninong real world manipulation yung nakalapag. Sobrang dami namang pera ni Ryota. 2 item under 1 minute. 4-0-5. So far, perfect game para sa export. May gustong patunahin si Ryota eh. Ang yaman ni Ato Yar. Na-call out kasi kanina. Ang pre-game, sinabi ba naman na malakas sana yung Smart Omega kung kaso nandun daw si Ryota? Ang tawag doon, beautiful storytelling. Oo. Na kinall out ka ng isang player, tas ngayon, ang ganda ng laro mo dito sa game number 1. Omega ngayon ang lamang pagkatapos ng magandang, sabihin natin, first 13 to 15 minutes ng laro galing sa Minana Evos na nakita natin na bura in 1 false engage. Grabe, sabi ko kanina nasa side ng Minana Evos Omega Timers pero iba pa rin talaga pag Omega ang may hawak ng timer nila. 18 minutes in. 2 minutes in na tayo sa Omega Timers. And 2 minutes na rin nasa harap ng base ng Minana yung Omega. Kilala natin yung Barangay Omega habang tumatagal lalong sumasarap ang laro nila. At ngayon, ang sarap ng buhay nila ngayon dahil sobrang lamang na nila. Nababaliktad talaga ng Omega ang mga ganong klaseng team fight. Pero ngayon, mukhang makakalbo na ang base ng Minana Evos. Wow. Omega, kumatok lang, nawasak na ang 3. Heartbreaking for wala. Pero masaya doon ang Omega na hindi nawala yung immortality niya. Ryota, muntika din nawala doon pero makaka-regen siya. Omega lamang dito sa Lord. Nabalik pa ang Feraga Armor, kamuntikan na. Pero concealed play, nagmumula dito kay Chakno si Brusco ata ang tanging makikita. Boyet,
dumadriving Oh, lang Chakno, naman Chakno. doon. Pero si Chakno ata, delikado. Goyong, oh! Last insanity na gamit na rin at may penalty zone doon sa loob. Oh, ng Kelra! Pero Kelra is down. Wala na ang gold standard para sa barangay at si Andorio ngayon ay napaulti na rin. May stun din naman gagaling dito kay Brusco at mukhang kontrolado na ng Minana. Si Doming pa ang nasa loob at sa Lord secured para sa side ng Minana at tatakas na ang barangay. Ryota might just get his first death of the game pero hindi. Apat ang survivor ng Omega pero Lord ang mapupunta sa Minana. Grabe sila. So ito yung ano eh. Ito yung literal focus sa goal eh. Wala siyang pakialam kung mamatay siya. Napakaganda nung paggamit ng penalty zone into player. Naabot niya si Kelra. S12 Lansu, grabe yung pagpasok niya doon gamit ng penalty zone na mukhang Grabe. Nani? Omega, na-speechless ako doon sa pagpasok. Na-penalize eh. Na-penalize talaga eh. Parang balibaliktad tong laro na to eh. May minsan lamang Omega. Yung mga perfect XP laner moments, yung nagawa mo talaga yung trabaho mo na para maikot yung laban. Yun lang naman talaga ang kailangan nating makita. Pero ngayon, Chakdu naghahanap ng Oh, nice second touch! penalty na tama. Nice Oh touch. my goodness. Mula sa Minana Evos. Pero tutunawin na ata ng Omega ang Lord. That's one inhibitor down. Mission successful para sa Minana Evos. Grabe si Goyong. Yung proc ng Last Insanity, may window kasi na may konting CC immunity. Oo. Yung Last Insanity, hindi siya tinamaan nung knock-up ni... Isang magandang lapag ng Last Insanity ng X-Borg. We have to watch out for those two key abilities galing sa XP laners. Evolve Lord na rin ang usapan dito. Ito yung mga game-changing objectives talaga sa loob ng isang laro. Sisimulan na ni Andorio. Chakno nag-check push lamang. Kontrolado sa ngayon ng Omega ang Lord Pit. Pero nandyan na rin si Poyet at Lansu. Doming split. Doming split. Ito yung mahirap eh. Yung kung mahirap kumount lang sa Minana Evos, sa naman Omega, ang hirap nung palakad-lakad ka. Uwi ka ng uwi ng base. Kasi may split pushan tayo. Nagamit ni Etomax yung real world para hindi mamatay yung Torre doon sa baba. Para lang makaklear ng way. Duming! Naku! Purify. Si Doming naman ata ang gusto. Kaya na-affli ni Kera na ng Mamba. Pero may gante si Brusco at si Kela kayo na nag-dash. -1, wala ka na Doming. At si Brusco naman ata ang isusunod. Yung immortality ay hindi sapat dahil dalawa ang mawawala sa Minana Evos. Oh my goodness. At itutuloy pa nga ata nila dito si Ryota. Nice penalty zone mula dito kay Lansu. At si Andorio! Andorio ngayon, siya naman ata ang igagante pero tatakas na. Dahil nandito na ang tanod, nandito na si Etomax. 5 versus 3. Tatlong miyembro na lang ng Minana Evo. Sapat ba yung wave clear? Sapat ba yung damage? Makakadepensa pa sila? Mag-iingay na ba ang barangay? Ryota looking for that damage. Pero ngayon si Goyong, saktong depensa lamang. Last Insanity na gamit Andorio with Appraiser Slap. Sumabog ng sabay-sabay. Yung mga immortality ay nawala na rin at si Antonio ngayon ay tumatangke. Pero sapat si Goyong, sapat ang damage. At kailangan niyang tumakas, may immortality pa siya. At ayan na nga, mapapop na rin. Lanzo AR, naghahanap pa rin sila ng angulo para matapos pero hindi Poyet nila na ba? matapos to. Ayaw pa umalis dito ng barangay Omega. Minana Evo, kumakapit pa sila para sa depensa. Goyong AR, looking for the big ultimate. Unstoppable na si Ryota. Nagalit kasi nung pre-game. Grabe, sabi na ng Omega, ang tagal na natin dito. Ang tagal na natin dito. Yung minion wave, French League, yung Claude. What a play by the Muppet. And naman! With the setup at hindi na nakagalaw si Goyong. Ganun kabilis yung nangyari para sa barangay at ngayon 4v4 na. Problema kasi yun 4v5 kanina. In-equalize lang ni Chakno. Oh my goodness, grabe yung mga outplays dito. Chak Mamba, nakakadalawa na siya sa trade. Even though nakapag-defend yung Minana Evos, again, yung mga jumps ni Chaknu, he still has a flicker by the way. After nitong Lord Take na to, which will spawn in 30 seconds, mabubuhay naman si Lanzo at si Goyong after that. Pero kailangan nila mag-ready kasi again, may flicker play coming out from Chaknu. Take a moment to breathe and take it all in. Unang laban pa lang para sa araw na to. Chak, uy, ginamit dito ni Bronzo. Ultimate niya makakapakas. Alright. Hingang konti lang para sa dalawang kupanan na to. Hindi pa tapos. Almost 27 minutes. Tatapusin na nila nung hindi pa tapos. Si Lanzo naman ata makakapasok muna na penalty zone. Pero babagsak na rin siya. That's 1 kill for Kelra. At 3v5 scenario makikita natin dito sa loob ng base ng Minana Evos. Tatapusin na ba dito ng Omega? Malayo pa ang Lord. Si Poyet ay kailangan na mag-back. Si Doming, delikado dito pero BM ay papabalik. Claude, 5v3 makaka-clear ba dito? Yung Claude tatapusin na ata pero may BM ay pa-pressure shot. Hindi tatama kay Poyet. AR lamang at si Goyong ay papasok na rin with the Last Insanity pero kalimutan mo na lahat ng yon dahil Omega ang Game 1 winners!
27-11. Ganon katagal ang unang laro sa araw na